Magandang araw mga tropa, welcome sa ating munting channel. Sa video na ito ay papakita natin kung paano tayo magpalit ng bearing sa hub. So bali nakikita nyo, yan yung papalitan natin yung front hub kasi medyo makalog na. At kita nyo naman medyo lumabas na yung kalawang, kaya papalitan na natin yan. So tara. So bali yung nating gawin ay tanggalin yung nut. So bali yung ginamit natin dyan ay close range na 17mm pang tanggal sa nut. At pagkatapos ay pupukin natin bahagya ng martilyo at ibalik muna natin ang nut baka kasi masubrahan sa pukpok, paktay tayo dyan. So bali pag napukpok na ay hugutin na natin sa kabila para matanggal na natin yung axle at saka natin matanggal yung gulong. So okay na. So bali tatanggalin muna natin. Tanggal yan ay kailangan mo itaas para mahugot. Yan. So yan, nahugot na. Tanggal na. So pagkatanggal ay tanggalin natin ang dust seal sa may hub para mag-access tayo sa bearing. At check natin, so yan, malog na talaga. Kailangan na palitan. Kinakalawang na yung bearing sa loob. Na busan siguro, natuyuan ng grasa. Pati sa kabila, i-check muna natin. O yun, nadamay na rin. Kasi nasira na yung sa kabila, pati yung sa kabila nadamay na. So tatanggalin natin yung dalawa na yan, palitan na natin kasi para mas maganda, dalawa na para pantay. So bali sinicheck muna natin dyan kung okay pa ba talaga o kung palitin na. So bali tatanggalin natin yung bearing. Yung ginamit ko pala dito ay maliit na axle. Saka natin sisikutin, pupukin natin, tatamaan natin yung bearing para siya matanggal. So sa pagpukpuk niyan ay dapat kabilaan para pantay yung paglabas. So pukpuk alalay lang kasi baka mabasagan tayo ng hub. Mahirap na, baka maliit lang sana ang gastos, baka lumaki pa. So bali ganyan lang pagpukpok, dapat kabilaan para sabay lumabas. So yun, natanggal na. Wakas natanggal rin ang bearing. Dandahan lang sa pagpukpok, alalay lang para hindi mapwersa kasi baka mabasag pa yung hub. So yan, bali maalog na talaga, kinakalawang na. So yan, klarong klaro yung kalawang, hindi na pwede yan, palitan na. So bali tanggal na yung sa kabila naman, yung sa may bandang gearbox sa speedometer. So bali sinicheck ko muna dyan kung palitin na talaga kasi nagdadalawang isip ako. So bali dinouble check ko muna kasi pwede pa. So yan, napansin ko na medyo maalog na rin. So kaya napaisip ako na palitan na. So yan, bali chinik ko talaga. So palitin na. So dapat tanggalin natin kasi papalitan na para isang palitan na para pantay naman, lahat bago. So yan, bali pagpukpok parehas lang, lalay lang, tandahan lang sa pagpukpok. So yun lang gagawin. So
ayun, natanggal na. Yan. So bale malog na rin. So yan, no, inalog ko. Malog na talaga siya. Palitin na. Not good. Palitan na natin yan. At ang kasukat pala ng bearing yan ay 6301. Yan yung code ng bearing na papalit natin. So bale dalawa. 6301 yung code ng bearing na papalit natin. So bale yan yung bago papalit natin. So yan, bali sealed siya, type na bearing. So mayroong grasa na yan sa ilalim, pero buksan natin, lalagyan natin, pupunayin natin ang grasa yan para mas lalong tumagal yung bearing, kasi grasa lang ang buhay ng bearing yan, mayroon siyang laman na grasa pero medyo kunti lang. So kaya lalagyan natin, pupunuin natin ang grasa yan. So bali lagyan natin yan hanggat maaari at pupunuin natin kasi para mas tumagal yung bearing. So bali tip ko lang, kung magpapalit kayo ng bearing na sealed type, buksan nyo yung takip, gamit lang kayo ng matulis na bagay. Buksan yung takip, natatanggal naman yun, basta yung parang plastic lang na takip, kasi may ibang bearing na bakal yung takip, hindi mo na yung matatanggal. Yan kasi ay plastic lang yung takip, kaya natatanggal. At pagkabukas mo, lagyan mo ng grasa, punuin mo kasi maliit lang yung grasa dyan nakalagay. So para mas maganda, mas tumagal ang bearing, pupunuin ang grasa yan. Tip lang yan kasi napaka-basic lang naman ng pagpupulit ng bearing, kaso binidyohan lang natin para yung iba na hindi pa talaga marunong magpulit ng bearing ay may ideya at pakuha naman ng kunting kaalaman. Ang tanging goal lang naman natin dito sa ating channel ay makatulong sa mga hindi pa talaga marurunong at walang lakas ng loob na mag-DIY. So bale, ang goal natin ay para ma-encourage na matutong mag-DIY yung iba, yung mga nagbabudget, para ito sa mga nagbabudget sa yung medyo gipit. Kung kaya naman gawin, mag-DIY na lang basta kaya. Kasi itong pagpapalit ng bearing sub ay medyo basic lang dun sa mga marurunong na, dun sa mga matagal nang gumagawa ng motor. So bali ito ay para lang, video nito ay para lang sa mga yung hindi pa talaga marurunong at kung gustong makakuha lang ng ideya kung paano gawin ng ganitong mga gawain sa motor, yung nakikita nila, para makikita nila kung paano ginagawa at magkaroon sila ng ideya. So bale kakabit na natin yung bagong papalit natin na bearing. So pukpukin lang natin yan gamit yung ginamit natin kanina. So bale yung may malapad sa may part na axle, yan yung pangpukpuk mo sa bearing para pantay. Sa pagpukpuk ay dapat kabilaan lang. Kung paano mo pagtanggal, yun yung gagawin mo para magpantay yung paglapat ng bearing. At sa pagpukpuk ay alalay lang para hindi naman mabasag yung hub. So yun lang, bali kung anong ginawa mo sa pagtanggal, ganun doon yung gagawin mo sa pagbabalik ng bearing. So bali pwede mong gamitin ang lumang bearing para silbi yung yun yung pang-guide mo, at yun yung pupukpukin mo para hindi naman masira yung bagong bearing na ikakabit.
So bale yan, tapat na siya. So sa pagpukpok ay alalay lang at pakiramdaman mo kung lumapat na ba, kasi ramdaman mo na naman yan sa pagtunog ng bawat pukpok mo. So bali tapos na yung sa kabila, yung sa may speedometer gearbox. So dito na naman tayo sa kabila sa may rotor disc, sa may preno. So bali linagyan muna natin ng grasa yung isang bearing. Pinuno muna natin. So bali kakabit na natin. Sa pagkakabit ay uunahin natin na ilagay yung spracer. Huwag natin kalimutan yung spracer sa hub. Bago natin ilagay ay lagyan muna tayo natin ng kunting grasa para hindi siya pinakalawang. So bali una natin ilalagay ay yung spacer, saka yung bearing. So ganyan lang ang pagkakabit. Dapat yung spacer ay nakagitna. Dapat pantay sila sa butas ng bearing. So bali ganyan. At ibaon na yung bearing. Pukpukin lang ng martilyo, dandahan. At dapat kabilaan mo sa pagpukpok para pantay at alalay lang sa pagpukpok. So base sa sinabi ko kanina, pwede kayong gumamit ng lumang bearing para sa pagbaon. Silbi yan yung pattern yung bearing. Para sa pagpukpok naman ay hindi naman masira yung bearing na bagong ikakabit natin. So bali ang ginamit ko dyan ay yung aksi na maliit, kasi sakto lang naman siya sa pagitan ng inner at saka sa outer diameter ng bearing. So bali sakto lang yan siya. So pagpukpok dyan ay dapat kabilaan para pantay yung pagkalapat ng bearing. At siguraduhin na yung butas na lalagayan ng axle ay magkatapat sila sa bearing at sa spacer at sa kabilang bearing. So dapat smooth lang sa pagpasok ng axle. Para sa pagbabalik ng gulong sa motor ay hindi tayo mahirapan sa pagpasok ng axle. So dapat nakapantay yung butas ng mga bearing sa spacer para dire-diretso na yung pagpasok ng axle. So bali lapat na yung bearing at ibabalik na natin yung dust seal para ikakabit na natin ang gulong sa motor. So bali yan, tapos na at ibabalik na natin. At sa pagbabalik ay kung paano nyo binaklas ay yun din yung pagbabalik. So bali naikabit na natin at dito lang tayo nagtatapos. At yung gearbox lang dapat tingnan nyo kasi may awang dyan para yun parang yung umiikot sa gearbox ay tapat nyo sa may awang sa hub para gumana yung speedometer. At naway nagustuhan nyo ating video at maaari nyo akong i-subscribe, like and share ang ating video. Maraming salamat sa panonood at ride safe.